Okay, mga kababayan, wala na tayong pasakalye. Diretso na sa aksyon. Kahapon sa Senado, isang epic showdown na naganap. Si Senador Rodante Marcoleta, parang isang legal na ninja, no? Hinintay si Senator Raffy Tulfo sa sulok at binigyan ng tanong ng parang uppercut. Boom! No? Hindi makaporma si Idol Raffy. Parang nawala ang kanyang mikropono sa wanted sa radyo. Pero teka, bakit nga ba nataranta si Raffy ha? Ano ang laman ng mga tanong ni Marcoleta na parang critical hit sa Dota? At bakit ito mahalaga sa ating mga Pinoy, lalo na sa mga OFW natin sa Dubai, Riyadh, Toronto at Hong Kong? Kami rito sa hashtag Walkwithlan ay naglalayo ng 100,000 subscribers. Kaya i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Sydney, London at New York. Kung gusto mong suportahan ang aming content, pagpadala ng super thanks Direkta yan sa pagpapaganda ng aming show para sa inyo, mga kababayan. Ngayon, tara na. I-breakdown natin ang political drama na ito na may halong katatawanan, katotohanan at talas ng isip. Let's get it on. Okay, para sa mga kababayan natin sa abroad mula Los Angeles hanggang Singapore, ang nangyari kahapon ay hindi lang simpleng interpellation. Ito ay isang laban ng diskarte, talino at prinsipyo sa Senado. Si Senador Marcoleta, bagong senador pero veterano sa batas, at si Senador Raffy Tulfo, ang idol ng masa, ay naglaban sa isang usapin na konektado sa impeachment trial, no? O kaya gambling ban o budget allocation, no? Pero bakit nga ba ito mahalaga? Dahil ang mga desisyon sa Senado ay direktang nakakaapekto sa buhay natin, mula sa presyo ng bigas sa Quezon City hanggang sa mga benepisyo ng OFWs sa Qatar, na talagang ano naman natin, no? High regard sa kanila. No? Kung bago ka rito, i-click na ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo na ma-miss ang aming susunod na political deep dive. Mag-comment rin sa baba, Team Marcoleta ka ba o Team Raffy? At para sa mga kababayan natin sa Kuwait, Japan at Australia, magpadala ng super thanks para mas marami pang ganitong content. Okay Kape nga muna po tayo, sandali lang po Masarap. Pasensya na po Ito, hindi naman po natin to filter, no? Pero mga kababayan, isipin mo, ang Senado ay parang isang boxing ring, no? At si Marcoleta ang pumasok sa may game plan. Kahapon sa gitna ng plenaryo, hinintay niya ang tamang timing at boom, no? Isang serye ng mga tanong na parang machine gun, no? Si Marcoleta, mga kaibigan, nakilala sa kanyang legal na talino mula pa noong siya ay congressman, ay nagtanong kay Raffy ng mga bagay na konektado. Okay? Talagang parang chess master siya. Bawat tanong ay isang checkmate move. No? Ayon sa source, no? Si Marcoleta ay nag-focus talaga sa kanyang tanong. Halimbawa, tinanong niya si Raffy kung paano niya may papaliwanag ang ganitong issue, no? So ang galing ni Marcoleta hindi lang sa tanong kundi sa pagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa batas. Sabi nga sa isang post sa X, Marcoleta thought he could corner the good Commodore, but he ended up getting nasupalpal, no? Talagang, ay nako, Raffy, aral-aral muna Kung ikaw si Raffy, paano mo sasagutin ang tanong ng parang bar exam level? Si Idol Raffy na sanay magbigay ng solusyon sa wanted sa radyo, parang nawala sa sarili nung naharap sa legal na diskurso ni Marcoleta. Parang sinabi ni Marcoleta, Idol, sa Senado hindi sapat ang karisma, kailangan ng substance. Kung naaliw kung naaliw ka na, i-post mo muna at i-share ito sa mga kaibigan mo sa Cebu City, Davao o kahit sa London. Mag-comment rin ano ang tingin mo sa diskarte ni Marcoleta. Ngayon, balik tayo kay Senador Raffy Tulfo. Kilala natin siya bilang idol, ang lalaking may solusyon sa lahat, mula sa away ng mag-asawa hanggang sa reklamo ng barangay. Pero kahapon parang nawala ang kanyang powers nung tinanong siya ni Marcoleta tungkol sa isyong ito. Parang nahuli siya sa hot seat na walang script. Ang sagot niya, parang linya mula sa isang teleserye na hindi natapos ang rehearsal. Okay, ayon sa talaga si Raffy ay nahirapan dahil siguro lack of legal grounding or unpreparedness. Halimbawa noong 2022 si Raffy ay naharap sa disqualification case dahil sa kanyang libel conviction. Kahapon parang muling na-expose ang kanyang kahinaan sa legal na debate. Hindi naman na walang substance si Raffy ang kanyang track record
sa public service ay malakas, lalo na sa mga OFW. Pero sa laban ng talino sa batas, si Marcoleta ang may upper hand, no? Pero sinabi ni Raffy Marcoleta sa Wanted sa radyo, kilala, kaya kitang sagutin, no? Pero sa Senado, ibang laban, idol. Hindi ito tungkol sa pagtawag sa barangay captain, ito ay tungkol sa konstitusyon at policy. Kung ang Senado ay isang reality show, si Raffy ang natanggal na sa unang round na debate. Kung Team Raffy ka pa rin, no? Mag-comment sa baba at ipaliwanag mo bakit, at para sa mga kababayan natin sa Dubai, Singapore at Vancouver, magpadala ng super thanks para sa mas marami pang ganitong breakdown. Okay, bakit mahalaga itong laban na ito sa Senado sa mga Pinoy sa Manila, Davao at kahit sa Los Angeles? Dahil ang mga desisyon sa Senado ay direktang nakakaapekto sa ating ekonomiya, trabaho at karapatan. Halimbawa, kung tungkol kung tungkol ito sa mga issues, no? Sa mga napapanahon diskusyon ay konektado sa mga OFW na umaasa sa remittance at mga batas na nagproprotekta sa kanila. Si Marcoleta sa kanyang batalas ay nagpapakita ng leadership na kailangan natin. Pero si Raffy naman, kahit nataranta, ay may malaking base ng suporta dahil sa kanyang public service. Sa isang banda, si Marcoleta ay nagpapakita ng kahusayan sa batas, isang bagay na kailangan sa Senado. Pero hindi rin natin maikakaila na si Raffy ay may koneksyon sa masa. Ang kanyang mga programa tulad ng Wanted sa radyo ay nakakatulong sa libu-libong Pilipino. Ang tanong, sinong mas kailangan natin ngayon? Ang legal na henyo o ang bayani ng masa? Kung ang Senado ay isang teleserye, si Marcoleta ang abogado na laging may ace sa bulsa, habang si Raffy ang bidang laging may dramatic entrance pero kulang sa linya. Sino ang mananalo sa susunod na episode? Abangan. Kung gusto mong malaman ang sagot, isubscribe na at i-on ang bell. Mag-share rin sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Toronto at Melbourne. Okay, ang interpellation kahapon ay hindi lang tungkol kina Marcoleta at Raffy. Ito ay tungkol sa mga issues na napapanahon ngayon. Halimbawa, kung ito ay tungkol sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, si Marcoleta ay nagtanong ng mga punto na may kinalaman sa konstitusyon. Ang kanyang mga tanong ay naglalayong linawin ang mga issues na ito. Sa kabilang banda, si Raffy ay kilala sa kanyang mga bill na pro-masa tulad ng pagprotekta sa mga manggagawa at OFWs. Pero bakit mahalaga ito? Dahil ang mga batas na ito ay magdidesisyon kung paano natin naharapin ang ekonomiya at korupsyon. Sa mga OFWs natin dyan sa Qatar, UAE at Canada, ang mga batas na ito ay direktang nakakaapekto sa inyong mga benepisyo at proteksyon. Halimbawa, ang mga bill ni Raffy ay tungkol sa migrant workers ay maaaring magbigay ng mga magandang suporta sa inyo. Pero kung hindi maayos ang proseso sa Senado, baka maantala ang mga ito. Si Marcoleta naman ay nagpapakita na kailangan maingat ang diskusyon para maiwasan ang mga maling desisyon. Okay, kung gusto mong malaman kung paano naapektuhan ang mga OFWs, i-comment sa baba. At para sa mga nasa Japan, Malaysia at UK, magpadala ng super thanks para sa mas marami pang ganitong content. Kung ang Senado ay isang laro ng Mobile Legends, si Marcoleta ang assassin na lagi may surprise attack, habang si Raffy ang tank na laging nasa harap pero kulang sa mana. Pero seryoso ang laban na ito ay nagpapakita ng dalawang mukha ng politika. Ang teknikal na diskurso at ang koneksyon sa masa, sino ang mananalo sa 2028? Si Raffy na top pick ng opposition supporters o si Marcoleta na tahimik pero deadly? Okay, sa 2025 midterm elections, mga ganitong showdown ay magbibigay ng hint kung sino magiging malakas sa 2028. Ang mga Tulfo brothers, Raffy, Erwin at Ben ay malakas sa surveys. Pero si Marcoleta kahit bagong senador ay nagpapakita ng potensyal bilang game changer. Kung gusto mong updated sa politika, i-subscribe na at i-share sa mga kaibigan mo sa Dammam, Vancouver at Auckland. Mag-comment rin sino ang susunod na maglalaban sa Senado. Okay mga kababayan, kahapon ay nakita natin ang isang laban na hindi tungkol kina Senador Marcoleta at Senador Raffy Tulfo, kundi tungkol sa kinabukasan ng ating bayan. Si Marcoleta ay nagpakita ng talino at diskarte habang si Raffy ay nagpapatuloy sa kanyang laban para sa masa. Pero ang tunay na tanong, sinong mas kailangan natin ngayon? Ang legal na henyo o ang bayani ng ordinaryong Pilipino? Kung na-enjoy mo ang breakdown natin, i-hit na ang subscribe button at i-on ang notification bell. Mag-share sa mga kaibigan mo sa Makati, Davao o kahit sa Dubai at Toronto. Mag-comment sa baba, Team Marcoleta o Team Raffy. At para sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia, Canada at Australia, magpadala ng super thanks para mas marami pang ganitong content.
Salamat sa panonood ha, at hanggang sa susunod na political showdown. Mabuhay ang Pilipinas!